natin sa aklat ng Proverbs chapter 14, verse 27. Proverbs 14, 27. The fear of the Lord is a fountain of life. It's a part from the snares of death. Sa Tagalog, ang pagkatakot mo sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang umiwalay sa mga silo na ay nasa makakawag sa Heavenly Father. Salamat po sa sensya sa kanya. Kamulitan, sa pangaral ng Panginoon, teaching ng Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, pinataas sa Panginoon. Amen. Ito yung ako mga kapatid na bago tayo simula. Nais ko ngayon tanongin sa isang bagay. Meron isang bagay sa loob ng panyo ito. Gusto ko mulain. Dahil sino mag-guess, ba talaga yun sa palagay maganda ng panyo ito? Mula, no? Pera? Pera? Basta, sa reserve. Maganda. Ano kaya? Nasa loob ng panyo. Wala, Star Vicky. Anong guess? Sing. Sing. Pera? Sing. Ano yun? Nasa loob ng panyo. Walang laman? Pwede? Bata na yan? Bulbos. Bulbos? Okay, so meron tayong iba't ibang senaryo o iba't ibang hula sa laman ng panyong ito. Okay? Walang sino mang nakakalam kung ano ang nasa loob ng panyo. Kasi yung laman ng panyo, hindi nakikita. And that's what faith is. Amen. May mga bagay na hindi tayo nakikita. Pero bakit? Naniniwala kayong may laman. Sinasabi natin. Alright. Gusto ko pakita sa inyo kung anong laman ito. Ang ito mamay. Okay, ang laman po ng panyo ay yung sabihin mga kapatid, ang tao ganito. May kanya-kanya tayong sapantaha. May kanya-kanya tayong hula sa bawat bagay. Hanggat hindi nahayag, hanggat hindi nalalantad ang isang bagay na nakatago, hindi na nito maunawaan. Amen. At sa umagang ito, hallelujah, para ipaunawa sa atin ang ating Panginoon, ang isang bagay nakatago sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating pagsamba. Isa lang ang dapat natin gawin. Kaya kailangan makita natin, tanungin natin doon sa may hawak ng isang bagay, kung ano yung nasa loob. Yes, amen. Kailangan makita natin, hallelujah, ng ating mga mata, kung ano ba yung nasa likod ng bagay na nakatago. Pwede tayong manghula, pwede tayong magsapantaha, pwede tayong magsabi ng kung anong nakalagay, pero ang dapat doon ay hula. The same as in the book of Revelation, ang sabi ng Biblia, ito'y aklat ng hula, ibig sabihin hula ito, at maraming tao ang nagbabasa ng aklat ng hula, pero hindi nila naintindihan ang nasa loob ng hula. Amen. Kaya nagkakaroon pala ng mga denominational churches, kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang paniniwala, kasi hindi talaga nila naiintindihan, hindi nila nalalaman kung ano ang nasa loob ng nakatagong bagay. At kaya ito sa panahon natin, hallelujah, ang Diyos ay naglalantad, amen, ng mga bagay, hallelujah, para sa ating panahon, at kailangan maintindihan natin ang laman ng hula ito. Sa anong paraan? Kailangan malaman natin, ipakita sa atin mismo na may hawak ng nagkukubli ang bagay na nandun sa loob. Kasi mas yung ating pananampalataya para maintindihan natin yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos tuwing Sunday, tuwing Wednesday, tuwing Friday, kailangan maunawaan mo, makita mo ng lubusan, amen, hindi sa mamamagitan ng iyong mata, kundi sa mamamagitan ng iyong pananampalataya kung ano ang ating ginagawa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pero hanggat hindi mo ito nauunawaan, hallelujah, para lang tayo sa Sunday service ng ritual. Amen? Para lang tayo nag-church ng pangkaraniwan lang. Para lang tayo nag-simba-simba. Nag-attend ng church, nag-attend ka. Hanggang hindi mo nauunawaan ng lubos kung ano yung bagay na ginagawa mo. Yung dedication mo sa paglilingkod ay nawawala. Amen. Kaya may mga tao hindi
mawala ng kwenta. Na tayo sa pagdating ng panahon ay papunta sa impyerno. That's why, yung sabi ng Biblia, the fear of the Lord, yung pagkatakot daw natin sa Diyos, sinasabi ng Biblia, sa Panginoon, ay bukal ng buhay. Ibig sabihin, hallelujah, hanggat naglilingkod ka, hanggat natatakot ka sa Diyos, amen, nandoon ang fountain ng buhay para sa iyo. Amen, hallelujah. Kaya pala may mga tao, pag naglilingkod sa Diyos, hallelujah, kahit saan siya magpunta. Amen. Hallelujah. Kahit saan siya makakarating na lugar. Kahit ambisyon siya, kahit walang tulog, Brother Will. Hindi ka natatakot. Why? Kasi ito ay bukal ng buhay na galing sa Diyos. Alam mo na ang Diyos, hallelujah, ay puprotektahan ka. Yung source of life, yung fountain of life, hallelujah, ay hindi mawawala sa iyo. Kundi ang magkakaroon yung kamatayan, hallelujah, yung snares of death, ay malalayo sa iyo. Why? Kasi nandun ka, nakasunod ka, amen, sa bukal ng buhay. Why? It is because of the fear of the Lord. Uli ng ating Panginoon. Kaya meron tayong awit eh. There is a fountain filled with blood. May isang bukal, amen, hallelujah, na puno ng dugo, drawn from Emmanuel's vein. Yung bukal na ito, hindi nakasugpong sa aking ugat, hindi nakasugpong sa ugat ng sino man, kundi ang ugat na ito, hallelujah, ang daluyan ng dugo ay nakasugpong mismo sa ugat ng ating Panginoon. At ito ang dapat na matagpuan nating blessings, amen. Yung bukal na dapat nating puntahan ay walang iba, kundi ang bukal ng buhay ng ating Panginoon. There is a fountain, amen. May fountain na kailangan natin masumpungan, filled with blood. Hallelujah. Ang bawat isa, mga kapatid, kung bakit kailangan natin ang fountain na ito, dahil saan? Sa pag-uuhaw. Sa unang panahon, kung bakit ang bayan ng Israel ay gumawa ng mga balon. Amen? Para matugunan ang kanilang pag-uuhaw. You know why? Sabi sa Webster, ang ibig sabihin doon ng thirst, it's a painful desire. Isa daw itong masakit. Amen? Kung sana kailangan mong yung nasa mo, it is a painful desire. A painful. At talagang pag may uhaw ka, kapag kailangan mo matugunan ng pagkauhaw na ito. Amen? It's a painful desire. When you want something so bad that it becomes painful to you. Pag uhaw ka, at wala kang mainom, napakahirap ng kalagayan. Kapag gusto mong uminom, talagang naghahanap ka ng tubig, it is a painful desire. This is a natural thing. Ibig sabihin, likas sa tao ang nauuhaw. Amen? At ang Diyos, hallelujah, naglagay sa atin ng isang bagay, hallelujah, ng isang control tower kung saan ang tao ay kailangan mauuhaw. Something, amen, that you desire. Amen? At naglagay ng Diyos ng control tower, na-set na sa puso mo yung control tower sa buhay mo that control this different desire. Meron tayong dalawang klase ng thirst. Yung number one, yung physical thirst. Amen? Yung bang pag tayo nauhaw, pag tayo kumain, di ba, hinahanap natin tubig. Pag tayo ay init na init, ay galing tayo sa malayong magkakabay, ang una natin hinahanap ay tubig. Okay? Malamig na tubig. Kasi it is a painful desire. Hinahanap ng iyong katawan na kailangan matugunan ng iyong pagkauhaw. Yun ang unang klase ng thirst. Pangalawa, yung spiritual thirst, wherein yung sabi ni David, nung siya ay nanalangin, sabi namin David, my soul thirsts after God, thirst for God. My soul thirsts for the living God. Ibig sabihin, yung kaluluwa natin, yung spiritual thirst natin, hallelujah, hindi yung flesh natin ang nauuhaw, kundi yung ating kaluluwa. And this is the reason why I believe, hallelujah, itong dahilan kung bakit tuwing Sunday, kailangan natin mag-church kasi yung kaluluwa natin ay nauuhaw sa ating Panginoon. Sometimes, hallelujah, hindi tayo masatisfied na kapag araw ng Sunday, hindi kompleto ang buhay natin na hindi tayo nakapagsamba. Something deep inside you, hallelujah, na nagbibigay ng painful desire para tayo umattend na service at maglingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo mapakiligin sa amen. Hindi tayo mapalagay sa bahay. Hindi natin kaya magkuyakan kasi may isang bagay na hinahanap ang puso mo
Amen? Inilagay niyo sa buhay natin para yung ating pagkauhaw ay magkaroon ng satisfaction. Amen. Amen? The control towers that tells you what you have need. Isang klase ng control tower na nagsasabi sa iyo kung ano ang iyong kailangan. Amen. Spiritually speaking, yung control tower ng body at saka yung control tower ng ating kaluluwa. Amen? May control tower ng ating katawan na nagsasabi kung ano yung kailangan ng ating katawan. At ito ay nagtutulak sa akin para tayo, pag tayo nagutom, pag tayo ay gutom, pag tayo ay pagod, naghahanap tayo ng tubig, ito yung nagkocontrol sa atin. May isang bagay na nagsasabi sa iyo na kailangan mong uminom. Amen. May isang kumokontrol sa iyo na kailangan mong maghanap ng tubig. Amen. Dahil sa uhaw na meron ka sa iyong katawan. And there's also a control tower sa ating kaluluwa, sabi ng propeta ng ating Panginoon, that tells you spiritual things that you have need of. Nagsasabi sa iyo ng mga spiritual na bagay na kailangan mo. Something in your spirit and you, by this can tell what kind of life is controlling. When you can see what your desire are, then you can tell by what kind of something that's in you that's creating this desire that you have. Sinasabi nito mga kapatid, hallelujah, yung control tower na meron ka, ang nagsasabi kung anong klase ng meron sa loob mo. Kapag ang hinahanap mo is mga bagay ng sanglibutan, ibig sabihin ang kumukontrol sa buhay mo ay yung nangangailangan ng desire ng sanglibutan. Amen. Pero kung ang hinahanap ng iyong kaluluwa ay mga bagay na makalangit, hallelujah, there is something that controls you. Ito nagsasabi sa iyo kung ano ang nasa loob mo. Depende sa kung ano ang iyong desire. Amen, hallelujah. This is the nature of thirst that you have. There is a control tower of the soul. Meron daw control tower ng iyong kaluluwa. And one for the body, isa sa katawan. Amen. And each tower is warm in color for the needs of the other. Amen. Ang bawat isa ay tumatawag na pangangailangan ng isa't isa. Each one calls for the need for what the color is calling. Ibig sabihin, kung ano yung tinatawag ng color, kung ano yung color sa loob mo, yung tumatawag sa loob mo, yun ang hinahanap niya. Amen. Pag gutom ka sa salita ng ating Panginoon, kasabi ang kaluluwa, Brother Noel, pumatid ka ng church, kailangan mo mag-reveal. May control tower sa iyo. Amen. Na siya color na tumatawag sa iyo. Akala mo lang, malayo pero sa loob mo. May control tower na ito na tumatawag sa iyo. Amen? It sent out waves of worry. Sabi nga rito, mga kapatid. At minsan daw, nagkakaroon ng war against one another. Nagkakaroon daw ng digmaan yung color sa loob mo. Kasi kung may dalawang control tower, yung isa sa laman at isa sa kaluluwa, may nagkakaroon daw ito ng war. Kaya para sabi ng scripture, minsan, may pagkakataon, malakas ang iyong spirito, datapot mahina ang laman. Amen. May control tower, hallelujah. Minsan, mas nananaig kadalasan yung ating tawag ng laman. Yung color ng flesh natin. Kesa doon sa color ng ating soul. It's amen. Pag madalas mong binibigyan ng atensyon, hallelujah, yung tumatawag sa iyong laman, yung color ng iyong physical thirst, amen, nagtatalo na, hallelujah, iyong color sa loob ng kaluluwa mo. Pero pag binigyan mo ng pansin, ang tumatawag sa iyong kaluluwa, thirst sa puso mo, hahanapin mo ang gawain ng ating kaluluwa. Iiwanin mo ang mga bagay sa libutan. Amen? Nakalimutan mo yung mga bagay na tumatawag sa iyo kasi may bagay na tumatawag sa kaluluwa. There's a war against spiritual thirst. At minsan, maraming tao, even the believers, nas binibigyan ng satisfaction ang tawag ng laman. Amen. At maraming mga tao din ang ini-ignore ang tawag ng spiritual thing, ng thirsty. At minsan, kadalasan, iniiwan natin yung source of life. Iniiwan ng tao ang fountain of the living water. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, sino mang uminom sa balon na ito ay mauuhaw. Hallelujah. Pero pag uminom kayo sa balon, Yes, Lord. Amen.
Amen. Na aking bibigay sa iyo. Sa tubig na aking ibibigay sa iyo, kailanman hindi na kayo mauuhaw. Ibig sabihin yung satisfaction, yung hinahanap natin, yung fountain of the living water. Kapag ito ang ating inom mula sa ating puso, hindi tayo mauuhaw. Pero hanggang ang tinatig mo ay yung tubig na galing sa mundong ito, amen, mauuhaw at mauuhaw ka, babalik at babalik ka. Walang satisfaction sa mundong ito kasi. Kasi na satisfaction in the fountain of the living water. Kailangan natin yung Panginoon. Amen. Hallelujah. If you can observe, ang mga bata ganyan. Di ba yung mga bata? Habang sila'y maliit pa, naghahanap sila ng mga bagay. May something na meron silang desire, yung mga bata, mga kapatid, na naghahanap. Si Esther, madalas ganyan. Ano ba si Esther? Ganyan yan. Pag gusto niya maglaro, magpapalang yan. Pa, maglalaro ko doon kina James. May son doon, maglalaro ko doon kina Lala. Wag na. Huwag ka lang, dito ka lang sa bahay. Sabi na, gusto ko sa labas. Maglalaro ko. Eh, di tayong dalawa maglaro. Hindi ka naman bata eh. Ayoko sa'yo, hindi ka bata. Ibig sabihin, nagkahanap siya, may desire siya sa puso niya na hindi siya satisfied kapag ang kalaro niya matanda. Masasatisfied na siya maglaro kapag ang kalaro niya, kapwa niya bata. Amen. Sabi, may hinahanap, sabi niya, ganito na mga bata, it seems there was something in you that cried out, isang bagay na umiiyak sa kanila, naghahanap sa kanila para masatisfied yung kanilang pangangailangan. At pag nandun sila, naglalaro sila, so syempre, mamaya pagdating nila sa uwi na sila, satisfied na sila eh. It's something na meron sila, ganun din ang mga Kristyano. May bagay na hindi tayo makontento hanggang hindi natin natatagpuan yung bagay na magpapasatisfied sa atin. At sa mga Kristyano, isa lang ang ating satisfaction, and that is the Word of God. Yan ang ating pagkakas. Habang lumalaki, ang mga tao, amen, di ba ganyan tayo nung una, pag nakarin tayo sa altar ng ating Panginoon, then we become Christian member of the church, amen, and pick this and pick that, and pupasok tayo sa mga simbahan, hindi pa tayo ng simbahan, atin tayo ng mga service. Pero sa araw, hallelujah, dahil bahagi tayo ng Diyos, yung color mo, yung bahagi mo sa loob ng buhay mo, na naghahanap ng salita. It's a word calling for the word. Ibig sabihin, hallelujah, yung daw salita na nasa iyo, ay naghahanap ng kapwa salita. Yes. Hallelujah. Palagay ako ng ating Panginoon. Amen. And you heard the word, at natagpuan mo kung saan nagmumula yung salita, at nalaman mo ang katotohanan. Amen. Dahil meron kang seed sa iyong puso. Hallelujah. At kapag nasumpungan mo ang salitang ito, doon ka lang magkakaroon ng satisfaction. Amen. Amen. Kaya kahit ang mga tao, mga kapatid, marinig nila ang mensahe ito. That is only satisfaction natin. Hindi sila masatisfied kasi mas binibigyan na ng priority yung tawag ng thirst sa laman. Amen. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, sa book of Psalms, chapter 36, verse 9. Patingin sa text ko. Psalms 36, 9. Amen. Ito yung isang bagay na kailangan natin masunod. Why kailangan natin ng fountain of the living water? Psalms 36, 9. For with thee is the fountain of life, and thy light shall be seen light. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag. This is our scripture. Nakain daw ang bukal ng buhay, nasa ating Panginoon. Walang ibang bukal ng buhay na matatagpuan tayo maliban sa ating Panginoon. At sa kanyang liwanag ay aming makikita ang liwanag. Ibig sabihin yung liwanag na nakikita natin sa sanglibutan ito, hindi ito ang tunay na liwanag na kailangan tingnan natin. Ang liwanag na kailangan natin masumpungan ay ang liwanag na galing sa ating Panginoon. Kapag nasumpungan natin ang buhay, nasumpungan din natin ang liwanag natin. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 13, verse 14. The law of the wise is a fountain of life. Amen. Ang kautusan daw sa mga matatalino ay ang
Maraming tao doon. Nung siya'y mag-reveal, yung maraming tao, umalis. Amen? Dahil siyang ay maniwala sa ating Panginoon Kristo. And then dumating ang tagpo, nung mga aral siya, sabi niya, malibang kanin yung aking katawan, at inumin yung aking dugo, ay wala kayong buhay. Amen. Sabi nagulong-gulong yung mga disipulo. Ano ba ibig sabihin ng tao? Kung gagawin pa tayong cannibal. Amen. At yung 70 ay tumalikod sa ating Panginoon. Hallelujah. Then, umarap ang ating Panginoon sa kanyang dalawang alagad niya. Kayo! Sabi niya, kayo! Kami yung mga alagad. Then said Jesus unto them, the 12, will you also go away? Kayo yung ba ay tatalikod? Nakasagot yung mga alagad. Ando si Pedro, sumugod si Pedro. Sabi niya, then Simon Peter answered and said, him, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta, Panginoon? Amen. Ikaw ang may salita ng buhay. And we believe, we are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Hallelujah. Nandun si Pedro, nung umarap ang ating Panginoon sa kanila, sumagot si Pedro. Amen? Hindi niya alam kung bakit yung sagot niya. Amen. Hallelujah. But deep inside, may sumagot. Na nagtulak sa kanya, nagkontrol sa kanya para yun ang sagot niya. Amen. Kasi kung si Pedro ang tatanungin, physically, abay tatalikod na rin sila. Kasi yung marami tumalikod, yung 70 tumalikod, silang na lang kabila. Amen. Kung sa butuan, pagka mas marami yung nakakaalamang, ay makalilipat na rin ako. Lawan sila eh. Majority win. 70. Sila 12 lang. Wala pang 1/4. Okay? Hallelujah. Sabi niya dito ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? To whom shall we go? Amen. Hallelujah. Sa pinakawit ni Brother Will kanina, kahit ako may pupunta, where could I go? Where could I go? Hallelujah. Sabi ni Pedro, ganun din, thou hast the word of eternal life. Hindi yung flesh na sumagot, yung soul niya sumagot. Amen. Yung kaluluwa niya, nagsalita sa loob niya, ito ang sabihin mo, dahil alam ng kaluluwa niya na yung Kristo ang bukal ng buhay. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kasi kung tutuusin, yung 70 na tumalikod, abay nakita rin naman nila ang himala ang nakita ni Pedro. Parehas na sila nakita ang himala. Yung 70 na tumalikod, ay kapalas na nakakita ng mga milagro ginawa ng ating Panginoon. Nabalitaan din nila yun. Alam nila ang lahat. Pero bakit tumalikod sila sa ating Panginoon? Kasi hindi iyon ang nagbigay ng satisfaction sa kanila. Pero si Pedro, hallelujah, dahil alam niya deep inside, doon sa kanyang kaluluwa, meron pa siya control tower, hallelujah, nagsasabi, siya ang bukal ng buhay. Where could we go? Sabi ni Simon Peter, hallelujah. Saan kami pupunta? Sabi niya, and we believe and are sure. Kita niyo, kalala niya, ako'y naniniwala, kami naniniwala, at sigurado kami. At sigurado kami. Sigurado kayo sa umagang ito. Amen. And we are sure that our the Christ, the Son of the living God. Amen. Ang ating Panginoon. We must find our fountain. And the fountain that filled with blood, drawn from Emmanuel's vein. Napakalaking biyaya, mga kapatid. Nandiyan ang kapatid ko para sa atin. Sa bagay lang, sa may pinagsahin ito, mga kapatid, kailangan masumpukan natin ang bukal ng buhay nito. At kapag nasumpukan natin ang bukal ng buhay, amen, masasatisfy tayo. Ang bayan ng Israel, naalala niyo ba, nung tabunan ng mga Palestine, yung lahat ng balon na ginawa ni Abraham at Jacob, tinabunan yun lahat. Anong ginawa nila? Hinanap nila yung balon. Muli nilang binuksan yung balon. Dahil hindi kontento ang bayan ng Israel na sila'y umiinom sa mga broken sister. Hindi sila kontento na sila'y umiinom sa mga sirang balon.
Kailangan nilang hanapin ang balon na ginawa ng kanilang mga magulang. That's why in the end, hallelujah, yung balon na ginawa ng mga unang mananampalataya sa ating panahon, hallelujah, ibabalik tayo ng Diyos doon sa una. Amen? Yung paniniwala ng mga fathers natin, ito yung misyon na tinuturo sa atin ng huling Elijah. Turn the hearts of the father back to the children, and children to the father. Sabihin, yung alpha at saka yung mega ay magpapakita muli sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari sa alpha, yun din dapat ang meron sa omega. Kung ano yung naganap sa alpha, yun ang magaganap sa omega. Kung yung alpha church ay original church, at a pure word, hallelujah, dapat sa ating panahon, may panumbalik ang ganitong klase ng pagkakataon. Walang bahis dungis, walang kapintasan, walang halong doktrina, purong salita lang ng ating Panginoon. At paano mangyayari ito? Kailangan pasumpungan muli ang fountain of the living water. And what's that? The word of Yahweh. Ang salita ng ating Panginoon. Amen. Tinabunan ko ng mga kaaway ng panahon nila. Anong kailangan? Hukayin muli. Amen. Ang natabunan ng mga balon ni Seiya. Para muling lumitaw, bumalong ang bukal ng buhay na ating hinahanap. Yung mga tinabunan ng mga kaaway, hallelujah. Yung pananampalataya mong tinabunan ng mga sitwasyon ng buhay. Yung pananampalataya mong tinabunan ng problema. Yung pananampalataya mong tinabunan ng mga sirkumstansya, ng kahirapan, ng kakulangan. Pero muli mo ito hukayin, tanggalin mo lahat na nakawala para lumitaw muli ang bukal ng buhay para sa iyo. Dating tinabunan na ito, mga kapatid, pero kailangan hukayin. Tanggalin ang lahat na nakabara. Tama. Kasi tinakpan nila ng mga bato, ng lupa, ng graba. Hallelujah. Ang lahat ng bukal ng bato na ginawa nung panahon ni Jacob at ni Abraham. Kailangan muli hukayin ito, mga kapatid. Dahil ito ang source ng buhay natin. Amen. Kaya ang ating Panginoon, nandiyan lang siya. Tanggalin natin yung lahat ng nakabara. Kung baga sa lababo, minsan kaya hindi makaawos yung tubig. Bakit? May mga sebo. Amen. May mga nakabara, mga taba-taba. Amen. Hallelujah. Kailangan matanggal. Ano kailangan? Minsan binupusan ng mainit ang tubig. Amen. Kailangan ng lipid sosa. Lalo ba ito yung baga? Amen. Kailangan ng mga solusyon para matanggal yung mga bala. At sa buhay natin, kailangan natin ng ng banal na Espiritu para lahat ng bala sa ating buhay ay matanggal. Bakit pa nung balik? Hallelujah. Umagos na muli. Hallelujah. Ang bukal ng buhay para sa iyo. Muli ng ating Panginoon. Salamat sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sa mga kisay, kaya natin tumayo, mga kapatid. Amen. Umawag tayo sa ating Panginoon.